And guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw, tuturuan ko kayo, papakita sa inyo pag-abang ng PVC para sa water closet, lavatory, tsaka yung mga tamang sukat niya. Tsaka dito sa lababo na rin guys. Actually, nakapagsilsil na ako guys yan. Kasi ito yung ginagawa din dito natin sa Nagperlan. Bali, ilan yung project natin dito? Electrical din. Ngayon, kaya ito napalitadahan na. Late na sinabi sa amin na kami na rin daw yung nagawa ng plumbing ngayon guys. Kasi wala silang makuha na ngayon na plumber. Ngayon nalaman na nagpa-plumbing din tayo. Sa atin na binigay din yung plumbing. Kaya yun, napalitadahan na. Tapos tsaka pa rin natin may abang yung PVC and guys, may plastering na. Yun, kaya dapat before pa lang mapag-plastering, dapat naiaabang na yung mga PVC para sa electrical tsaka sa plumbing. Actually, yung sa electrical naman natin, wala tayong problema kasi okay na yung mga box natin, yung ating panel, ating mga switch, mga naka-ana kahit tapos na sila mag-plastering. Yan, halos lahat nakalagay na yung utility box guys. Yan. Kaya ngayon, tuturo ko sa inyo yung mga sukat, paano mag-abang para halimbawa na finish na, basta na ikakabit yung water closet, lavatory, sink, tsaka yung faucet, yan, tsaka yung floor drain, mga tamang sukat, yung pag-layout ng PVC guys. Pero yung ibang pinto or yung ibang unit, kasi 4 na unit to, ibang unit, wala pa naman plastering. Ito lang isang to yung may plastering, itong unang pinto guys. Yan, pakita ko sa inyo. And guys, dito muna tayo sa bathroom or sa CR. Medyo madilim na kasi lagay ako ng pando kasi naulan na yun guys. Walang trabaho dito ngayon kasi biglang umulan. Nag-uwian sila. Tayo na iwan, pero makagawa tayo kasi naglagay tayo ng plywood. Para diretso yung gawa natin, lagay tayo ng plywood para makagawa tayo kasi yun, nagpa-plastering na rin sila dito sa side na to. Yan, lalagay lang natin dito faucet. Yan, faucet dito, tapos yung lavatory doon guys, tapos dito yung water closet. Yan, tapos mag-uukay yung mga tayo dito para sa PVC, yung water closet tsaka drain. Yan, tapos didiretso ko yan dito guys. Actually, ito yung last unit na pauna lang unit, kaya siya didiretso ko doon sa pader na yun. Yun yung pader na yun. Bakit? Kasi maglalagay tayo ng clean out. Yun, yung clean out para halimbawa magkaroon ng problema ng PVC, mabubuksan natin yun, pwedeng dun sundutin yung bara. Ayan. Ayan, kaya yung PVC nya dito from here, dire-diretso yan doon, tapos may takip siya, may clean out yun guys. Yun, kaya ayan natin, yung gagawin natin, mag-ukay muna tayo dito para kasi naulan pa sa labas, dito muna tayo sa loob ng CR. Ayan guys, ito na yung ating maging layout ng PVC after natin mag-ukay. Inilalagay ko muna yung PVC, hindi pa naman naka-solvent yan. Itong isang Y na to, yung 4x4, idiretso sa water closet or sa toilet bowl natin. Then, itong isang 4x2, ito yung magiging natin, air vent or yung papunta doon sa ating pasingawan. Tapos ito, diretso to, papunta ng yan, ng clean out. Ayan. Ito maglalagay lang tayo dito ng 1/8 bend para diretso sa water closet natin. Tapos itong isang linya, yun, itong nasa left side guys, papunta naman yan sa natin, floor drain, tsaka lavatory, tsaka yung kitchen sink natin sa kusina. Ito yung magiging natin doon sa water closet. Ayan, naka-white tayo, then 1/8 bend. Tapos tinaas natin kasi papunta siya sa water closet yung pataas na yan. Ayan, 1/8 bend tayo para mas maganda yung pag-slope natin or yung slope nung PVC, maganda yung dali pati yung tubig guys. Ayan, kaya gumamit tayo 1/8 bend tapos white. Tapos yan, i-bend lang natin to para nakasara, para maiwasan natin pumasok yung dumi kasi magpa-plastering pa naman sila kumbaga matagal pa natin malalagyan ng water closet to. Tapos yung sukat natin, ayan na ito guys. Ayan, 35 cm from wall or do sa hollow blocks, gitna ng butas ng PVC yun guys, yung 35 cm guys. Ayan, yan ay kapag ka-deflush yung ating water closet or toilet bowl. Ngayon, kung halimbawa fail plus or dibuhos, iba yung sukat guys. Ngayon, yan, natabunan natin yung para sa water closet. Ngayon, ito papunta naman to sa air vent or pasingawan guys. Yan, diretso natin yan dyan. Ngayon, diretso yan hanggang taas guys. Ngayon, tapos ibubutas natin sa wall palabas. Yan, bubuhusan pa nila yan yung poste, kasi hindi natin siya isinama sa loob ng poste
or nung column kasi mako-compromise yung strength ng column guys. Ayan. Tapos lalagyan na lang nila ng nosing yan guys, yung yung PVC. Tapos ito, diretso to palabas kasi maglalagay tayo ng clean out doon sa labas para kung halimbawa magkaroon ng problema yung PVC natin. Ito dire-diretso na kasi yan hanggang doon sa septic tank. Ayan, para mabilis ma-trouble if magkaroon ng problema, kaya naglalagay tayo ng clean out. Ayan guys, ito yung natin, yung maging linya natin papunta sa laboratory. Ano naman siya, yung 2 inches na PVC pipe. Ayan, papunta dito. Diyan po pwesto yung laboratory guys natin. Ayan, diretso siya dyan. Yung ating nga pala linya ng laboratory tsaka mga floor drain, maglalagay din tayo ng ng air vent or pasingawan para mabilis yung yung flow din ng tubig. Ayan, tsaka yung natin sa kitchen sink, meron din yang lalagay tayo ng air vent para mas maganda yung flow ng tubig. Ayun, ngayon dito naman nilagay natin yung PVC or digtungan natin PVC na galing sa water closet at septic tank. Ayan, ito yung papuntang water closet guys. Nilagyan ko lang ng may tabo na kasi gawa ng yung sikip nga yung lugar natin. Yung nahuhukay ko dito papunta galing dito nga tiyatabon. Ito yung PVC niyan diretso yan papunta sa clean out natin. Yung sabi ko sa inyo, maglalagay tayo ng clean out dito guys sa kabilang side na to. Kasi yan yung magiging clean out niya guys. Bali ang tatamaan nito ilalim na ng lababo kasi yung kabilang corner di natin may ilalabas talaga do sa labas talaga gawa ng bakod na yon or bahay na yung kadikit. Ito yung maging clean out nya, nasa ilalim naman yan ng lababo or nung ating kitchen sink guys, kaya hindi sa gabal. Tapos nyan, ito naman yung dudugtungan natin. Itong isang to, yan papunta naman yan sa drainage. Ayan. Kasi hindi nyo pwedeng pagsamahin yung linya ng water closet tsaka mga floor drain. Pwede kasing mabilis mapuno yung septic tank natin. Ito naman kasi floor drain lang, gamit lang halimbawa maliligo tsaka kitchen sink. Yan, diretso sa drainage canal. Yan, ito Y naman yung gagamitin natin, 4x2 para sa floor drain. Yan, ko-connect natin yan doon sa ating isang PVC na 4 inches. Then itong ating dito yung floor drain nya. Yung floor drain nya, maglalagay tayo ng P-trap. Yung P-trap, ito yung P-trap guys. Ginawa ko lang puro elbow pa kasi yung built-in na P-trap, kumbaga meron pang sasabitan ng mga dumi, pwedeng prone siya magbara. Ito yung kumbaga elbow na lang talaga, diretso siya. Tubig lang yung may stock dito kasi kaya naglalagay tayo ng P-trap para ma-avoid natin yung amoy dito sa loob ng banyo. Kumbaga galing sa septic tank or galing sa drainage canal, hindi umamoy na mabaho. Yan, ganito yung mga giging itsura nya. Yan, yung P-trap nya. Yan, tapos nakakonect doon sa ating 4x3 na 4x2 na Y. Yan. Yun, nabanggit ko nga yung purpose itong P-trap para hindi maging mabaho or yung amoy nung kumbaga hindi kaayang-ayang amoy galing sa drainage canal ay hindi maging bumag-backflow dito sa ating sa ating loob ng CR. Kasi pagka walang P-trap, minsan pagbukas yun ng banyo, yun, mabaho yung amoy ng banyo natin. Okay guys, ayan, bali ganyan yung mangyayari. Yung P-trap natin nakalubog. Tubig lang naman yung may stock dyan. Tapos ito, diretso doon sa ating sink dito naman sa kabilang side. Lalagay isa pa tayong 4x2 na Y ulit. Ayan, para maganda yung slope natin. Laging Y, wag tayong gagamit ng T. Tapos diretso siya sa P-trap. Yun namang sink natin tsaka laboratory, kaya hindi ako naglagay ng naka-underground or nakabaon na P-trap kasi may P-trap na yung ating kitchen sink tsaka laboratory. Mapansin nyo sa ilalim ng lababo. Ngayon dito, idudugtong naman natin itong galing sa floor drain papunta dito sa ating kitchen sink. Ayan, Y din yung gagamitin natin na 4x2. Diretso siya doon sa kitchen sink natin. Then Y pa rin kasi meron din tong clean out. May clean out itong papunta doon sa ating main pipe na diretso sa drainage canal. Yun, para kung magka-problema nga, mabilis nating magagawa ng paraan. Halimbawa may problema, nagkabara, meron tayong access yun sa clean out. Ayan, ito yung abang natin dito sa banyo lang. Ayan, itong pataas na to yung ating air vent. Ayan, bubutas na lang namin doon kasi magpa-plaster pa sila nung column. Ayan, tapos ito naman yung ating sa
lavatory. Then ito yung clean out natin guys. Ayan, nasa ilalim siya ng lababo. Ayan, para ba nagka-problema, bubuksan lang natin tong clean out. Ayan, makaka-access na tayo sa PVC. Halimbawa, nagkaroon ng bara, pwede nating masundot doon yung bara niya guys. Ayan, kaya yan tuwid na tuwid or diretsyon-diretso, tapos Y yung ginagamit natin para mabilis din siya. Tapos ito, hindi elbow yung gamit natin, 1/8 bend para mabilis ma-access yung PVC. Tapos dito natin lalagay yung ating yung ating kitchen sink. Yan, kukonek lang natin dito sa Y natin na 4x2. Yan, kabit ko lang. Ito na yung PVC natin guys, papunta sa kitchen sink or lababo. Ngayon, ang magiging sukat nito, same lang nung sa lavatory. Kailangan, from finished flooring, pag sabing finished flooring, yan, doon sa ilalim, 55 cm guys. Yung 55 cm, gitna yun ng elbow. Nung butas ng elbow natin guys, ayan. Pag sabing finished flooring, yun na yung tiles na. Kailangan 55 cm guys. Ayan, kaya kailangan malaman nyo kung ano yung finished flooring. Yun yung magiging taas ng ating abang. Yun ganyan lang kasimple guys mag-abang ng PVC para sa kitchen sink, tas doon sa ating bathroom, sa water closet, floor drain, yung air vent natin, huwag nyo kakalimutan guys. Ayan, tapos doon sa ating sa ating lavatory, ayan. Lalagyan din natin ng air vent yan. Ayan, bali yan lang yan. Tapos yung tamang sukat tsaka taas, kung gano'ng kataas tsaka layo ng ating abang ng PVC para sa water closet, ayan, tsaka sa floor drain, tsaka sa sink at tsaka sa lavatory. Yan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.